PBL Draft 2025, kasado na. Creamline, panghuli pa ring pipili ng players. CMFT, kulang ng opposite hitters. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Kasado na nga muli ang pangalawang PBL draft kung saan ay makikipagtagisan muli ang mga fresh graduates mula sa kanilang paaralan upang sila ay mapili ng mga PBL teams. Bagaman katatapos nga lamang ng conference kung saan nariyan na agad ang pagkamis ng mga volleyball fans sa panonood ng kanilang paboritong team, ay napalitan naman ito bahagya ng saya dahil nga maagang bubuksan ng aplikasyon para sa second PBL draft ngayong 2025. Bukas nga ang aplikasyon mula April 21 pagkatapos nga ng Holy Week kung saan magtatapos nga ang pagpapasa ng application ng mga aspiring draftees at i-aanunsyo ang finalist sa June 4. At nakatakda naman ang PBL Rookie Draft Ceremony sa June 7, Sabado. Kinakailangan na female at birth ang mga aplikante at least 21 years old on or before December 31, 2025. Ang mga Filipino foreign applicants ay kailangan may Philippine passport at maipakita ang katunayan na nakakuha sila ng passport before May 23. Ang mga aplikante na hindi nagmula sa UAAP or NCAA ay kailangan ng endorsement letter mula sa athletic director o collegiate coach. Kinakailangan din fit to play syempre. Samantala ay dahil nga kasado na ang second PBL draft sa June ay handa na rin pumili syempre ang bawat team, lower ranks man o maging higher ranks. Dahil nga ang mga Rebisco teams ay medyo namumroblema sa pag-alis ng mga top players nila na si Cici Rendina for Choco Mucho at Bernadette Pons for Creamline, ay nangangailangan sila ngayon ng fresh, young and talented players. For Creamline, panahon na para makahanap sila ng young spiker dahil nga hindi natin maipagkakaila na matagal na rin ang mga players ng Creamline. May iba rin na hindi na nagagamit kaya ayon nga sa mga komento, ay ibigay na ang tsansa na yon o ang spot na yon sa iba. We know na si Gemma Galanza ang pinaka-consistent and since wala na si Pons sa team sa darating na conference, ay kailangan na ng magiging kadiagonal nito. Samantala, for Choco Mucho naman, ay aminado si Coach Dante na malaki ang pangangailangan nila sa players since napakarami na ng may injury. Nabanggit din ni Coach Dante na opposite talaga ang kailangan nila dahil si Dindin may injury pa, habang wala nang kasiguraduhan kung babalik pa ba si Kat Tolentino dahil sa kanyang kondisyon. Ayon kay Coach Dante, yung every game na problema talaga nila ay ang mga opposite. Dahil nga sa sitwasyon ni Kat ay hindi alam kung babalik pa raw or ano. So pinag-aaralan daw nila talaga. Dahil kung kailan daw patapos ang conference, dun lagi sila nagkukulang. Syempre kulang talaga ang mga players dahil sa injuries. Sana raw ay mas marami silang makuha mga bata para all out si game. Nung first drop nga raw ay isa lang ang nakuha nila. Pero ngayon ay marami na silang pipiliin para nga raw mapaghandaan ang mga ganung sitwasyon. Kaya naman asahan natin na mas magiging exciting ang PBL draft sa darating na June. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.